Okay mga paps, ito maglilinis tayo ng EGR ng Toyota Innova D4D. Okay, kaya nga natin lilinisin mga paps, ano? Dahil nga pagka tumakbo na tayo, humihina yung pinaka power niya. Hindi na natin, parang lunod na, ayun, nagkaka-problema tayo dun. Kaya ito, subukan natin linisin yung pinaka EGR valve. Yan, tapos papalitan na rin natin ng fuel filter. Okay. Ayun, madumi na nga mga paps, oh. EGR natin. Talagang puno na siya ng carbon, oh. Kaya isa rin sa nakakapigil ng hatak ng ating sasakyan, yung talagang dumi, no? Ito, throttle natin. Yan, ito yung ating pinaka EGR valve mga paps. Siyempre yung ating intake manifold din na, oh. Yun, daming carbon. Okay mga paps, tinatanggal na natin yung fuel line, no? Yan, nilalagyan natin ng tali para hindi na tayo mahirapan kung anong number siya. Yan, ito number 1, isang tali lang. Ayun mga paps, kaya nililinisan na natin intake manifold, no, tsaka EGR. Ito yung ating pinaka combustion chamber, nilinisin din po natin yan. Okay mga paps, ito na nga yung ating intake manifold, oh. Linis na. Ayos ba? Oo. Wala sablay. Ayos yan. Painis na ng ano? Antik manifold. Oo. Okay. Kaya kinakabit na nga namin yung fuel line. Ayan. Tapos yung EGR natin, isa sa talagang nililinis natin ng maigi to, no, mga paps. Binabad natin ng degreaser. Ngayon lilinisin pa natin, marami pa rin natitirang carbon. Yun, linis na mga paps ang ating EGR valve. Pre, spray muna pre ng ano. Doon sila dyan si Lodi. Tanda mo na wala ka. Yun, nice. No, paps, talagang napaka-importante nitong ating EGR valve na nalilinisan at saka intake manifold. Okay, ayos na. Yung throttle natin. Okay mga paps, ito patapos na nga tayo, no, sa paglinis ng EGR valve. Yan, pinipinisan natin. Ayan mga paps, pati fuel filter. Pag naglilinis tayo EGR valve tsaka intake manifold, sinasabay na natin yung palit ng fuel filter mga idol, para isang linis lang. Okay mga paps, ito yung ating gagamitin fuel filter, no. Ayan, replacement lang po yan, replacement, pero syempre Toyota packaging. Ayan mga paps, bali ito nilinis na nga namin EGR, pinalitan ng fuel filter, no. Medyo hindi makaahon ng maganda, tsaka ano, medyo lunod, yun ang nangyayari. Tapos check natin, ay ano yun, ano ayun pare, oh, himigop ng plastic. Yeah. Oh, Ayan. ha? Yan yan. Hindi makakahinga. Oh,
Yeah. Hindi, yun nakukunti lang eh. Check natin pa yung pinaka open natin. May nakita tayong plastic dito na hinigop, no? Baka ito na yung nagpapahirap ng hatak nitong Innova. Masyado na rin malangis ang turbo. Kailangan natin isprayan ito yung pinaka-map sensor niya. Kailangan na rin linisin ang nito, turbo. Hindi, isa talagang pwede naging problema yung plastic, malaking yan eh. 'Di ba? Mabarahan tong ating hingahan ng makina. Kaya buti na check natin na hindi umabot yung plastic dun sa pinaka LC ng ng turbo o pumasok sa loob. Kaya ayan. Siguro naman okay na yung takbo niyan. Sinisa natin yung pinaka map sensor. Ulit yung battery. Okay, yung mga paps, pagka ang sasakyan natin gaya nito Toyota Innova, no, umabot na ng 10 years at kahit mababa pa naman yung tinakbo, wala pang 100k mileage, maganda mapalinisan din natin yung ating EGR valve. Yan, isa sa nagpapalakas ng ating fuel, nagpapahina ng hatak ng ating sasakyan. Okay, subukan na nga po natin, no. Natin kung yun nga yung hatak na maganda, kasi nga nangyayari sa pigil, lalo pagka paahon, medyo hirap nga tong sasakyan, no? Oh, yun, okay na mga paps, no? Nalinis na nga natin lahat. Test drive natin kung ayos na yung hatak nito. Okay, test drive na po natin, no? Para malaman natin kung talagang umayos yung hatak nitong Toyota Innova. Yan, dyan tayo ikot sa ating maluwag-luwag na lugar. Okay, ayos na, ayos na. Pwede nang gamitin mga paps, no? Naramdaman naman natin yung hatak na magaan yung takbo. Ayan. Tapos ito, meron pa tayong mga tinatapos na gawa dyan. Ayun, okay, maraming salamat.